Typhoon Inday and the enhanced southwest monsoon or Habagat caused extensive trip cancellations across Mindoro. News 5 correspondent Mon Gualvez with the details. Mon, what's the situation like from where you are? Diego, so far, the rain stopped at the moment. Pero alam mo, buong umaga talagang walang tigil yung buhos ng ulan dito sa malaking bahagi ng Occidental Mindoro. Actually, from heavy or intense rains to moderate and then magiging light, no? And then ngayon, just before we go on air, suddenly the rain stopped. Ito daw yung nakakatakot, sabi ng mga farmers, even ng mga fishermen, dahil yung ganito daw na biglang kumakalma, ang kasunod daw nito, technically, yung malakas na buhos ng ulan. So this morning, talagang ginising ang mga residente, particularly in Mamburao, ng malakas na buhos ng ulan. Kaya nga yung ilan sa mga fishermen, talaga nagstay na muna sa kanilang mga bangka just to protect and to monitor the situation of their means of livelihood, no, na hindi ito matangay at di talaga ito maapektuhan. At ang resulta rin ng walang tigil na pag-ulan, marami nga ang mga nakanselang mga biyahe dito sa Occidental Mindoro. Pero just today, this afternoon, nagkaroon ng mga limited operations ang mga malalaking shipping vessel dito sa papunta ng Abra de Ilog Port at pabalik naman ng Batangas Port, no? Pero again, these are limited na mga trips at talagang bantay sarado pa rin ng Philippine Coast Guard itong mga biyahe na yan. Yan ay lalo't wala naman nakataas na storm warning signal dito sa malaking bahagi ng probinsya. Ang kanilang pinangangambahan lang ay oras na magtuloy-tuloy yung malakas na ulan dala ng hanging habagat na hinahatak ng Bagyong Inday. Well, Mon, I understand no, na medyo heightened alert sila ngayon. Pero as of now ba, do you have any idea about as to the status of Calapan, Abre de Ilog, tsaka Puerto Galera? I mean, kamusta na ang mga lugar na yon? Yes, these three ports that you've mentioned are the main ports here in Mindoro region, no, or provinces. Kahapon, when they canceled all the trips dito sa mga port na ito, talagang may mga na-stranded na mga pasahero, no, at mga ro-ro vessels. Kaya talagang hindi pinayagan. Actually, or initially, mga shipping companies ang nag-initiate ng cancellation. Hindi pa talaga ito utos ng Philippine Ports Authority or Philippine Coast Guard. They are the ones who decided na talagang wag munang pabiyahihin ang kanilang mga barko to secure their ships, no? But then, just today or this afternoon, nagkaroon tayo ng information that they allowed to travel na, no, yung kanilang mga barko for a limited operation. So naka-standby din sila. Nakaabang lahat ng mga authorities kasi nga kung sakali magtuloy-tuloy yung malakas na buhos ulan, mukhang doon ulit kakanselahin ang mga biyahe dito sa probinsya. Alright, well, I understand ang main concern natin ngayon dyan is yung pagbabantay natin sa buhos ng ulan, no? But the question is also, kamusta naman ang hangin? Even though hindi direktang nakakaapekto sa area, hindi na ganun kalakas as before, but of course, you're there on the ground, ano ang nararanasan mo? We've been here for almost 2 days now, Diego. At ang observation natin kapag talagang umuulan dito, alam mo, purely or plain rain lang siya. Wala masyadong hangin, no? Ito yung tatanong namin kung is this normal? Ang sabi naman ng PDRRMO, kapag talagang hanging habagat daw ang nagdala dito na hindi naman talaga bagyo, no? Mostly talagang rains. Pero yung rains na yan, Diego, ito yung pinangangambahan ng province and mga residents dito kasi nga kapag nagtuloy-tuloy yung buhos ng ulan na yan, one of the problems here in Occidental Mindoro is silted na yung mga rivers na nagre-resulta naman ng flooding, massive flooding, and almost all the 11 towns of the province are affected dahil nga sa mga ilog, mga major tributaries ng mga main rivers dito. So, yun yung kanilang pangamba. Right now, nakataas ang blue alert status. It means that on standby ang lahat ng mga agencies para sa possible na preemptive or forced evacuation for residents living near the rivers and other coastal areas.
Well, with what's happening right now, Mon, ay siyempre gusto malaman ng mga kababayan natin, ano yung mga trip tsaka mga liner na affected na for the benefit of our viewers, if affected, no? And of course, yung mga passengers na who were already booked or set to leave, kamusta na sila? Are they stranded? Meron bang extra trips to accommodate them? Well, to all the passengers, no, you need to check with your shipping lines if ever na may mga biyahe sila because some of the shipping lines have limited operations like Montenegro, just to mention them, no. So, meron silang limited operations at talagang hindi lahat makakabiyahe, no. In terms of stranded, so far here in Occidental Mindoro, wala namang silang naitala. Most of the initial stranded passengers and vehicles were asked to go home muna dahil talagang nung nag-cancel kahapon, hindi talaga pinayagan ng bumiyahe. No? So at kapag ganito talaga na may masamang panahon, talagang konting sakripisyo. Hindi makakaalis ng isla at hindi rin talaga makakalaot ang mga, lalo na yung mga maliliit na mga bangka. All right, well, stay safe and thank you for that report. News 5 correspondent Mon Gualvez.